journalist naman sa print, meron din silang NUJP. Now, in the Hindi commercial... mo lahat ng print required mag-NUJP. Ano ba, sir? Alam nyo, kaya kayo nakikriticize kasi kulang po kasi kayo sa research eh. Yan ang problema sa inyo. Daldal kayo ng daldal, bida-bida kayo. Ano ba? Kailangan nyo ba para mangampanya? Kaya gusto nyo lagi nasa telebisyon. Diba? Daldal kayo ng daldal, hindi nyo alam yung sinasabi ninyo. or advertising, meron din silang pana, no, that regulates them. Why can't we not regulate social media when we all know, you and I know, that these platforms are the ones being used to spread fake news. Ngayon nga, magtanong ka, hindi ko na alam. So you're telling me ang media hindi nagpapakalat ng fake news? Ang mainstream o traditional media? You're wrong. Ilang beses na patunayan niya nung panahon ni Duterte na ang mainstream media ay nagpapakalat ng fake news. So you don't single out social media. And you do not single out yung pro-Duterte vloggers ang nagpapakalat. Dapat, when you say fake news, sabihin mo, sino? Sino? Pakalanan mo. Hindi yung bato ka lang ng bato sa hangin. Nasasabihin mo, fake news ang social media. So, lahat ng mga nagsusulat sa social media, fake news? Lahat ng political vlogger, fake news? Sino? Ang problema kasi sa inyo, basta lang kayo makabato. Nagagalit kayo pag tinatawag kayong magnanakaw, kurap ang Congress dahil masyado naman ata lahat kami sinasabihan. Oh, ganun din no, pag sinabi mo kayo mga political vloggers, especially pro Duterte, fake news. Asan yun? Sino? Kami ho, specific. Pag ako nakakita ng fake news, even if it will favor our advocacies, kino-call out ko yan. Kahit po, ulitin ko, kahit po makakatulong sa aming pinaglalaban, kung yan ay fake news, kino-call out po ko yan at kino-call out ng grupo kong banateros yan. Ano sa akin yan? Very specific ang instruction ko. Hindi pwedeng magpakalat ng fake news. Di ba ho? Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, nagpapaka-fake news. Hindi totoo eh. Diba? Because there were several disinformation, misinformation, and malinformation. So that is the only objective of this. Why are they scared? No, we're not scared. Gets to regulate. At mga reporters ay meron kayong panuntunan, meron kayong pamantayan, meron kayong mga regulasyon. Dapat siguro gawin din natin because social media, because of the internet, no, everybody is accessible to that. May cellphone ka lang, smartphone ka lang, meron kang internet, you can practically read anything you want to read. And who is going to regulate that? I mean, we already have libel laws. Kapag kami po ay nagkakamali sa mga report namin, we are, pwede kami makasuhan ng libel. I mean, not just us, but also our newsroom. And we have that in the law. We actually also have Article 154 on the revised penal code against false news. So that is already there. Barado ka ngayon, what legislation are you gearing towards? Or how are you thinking of putting up that mechanism of regulation? Yeah, that's what I'm saying, Gretchen. No, there are laws already. And perhaps it is the best time to revisit these laws. No? Number one. Number two, there is probably a need, no, to craft a new law or a remedial law in order that these regulations will be implemented. Kaya nga, pumapahig nga kayong ma-regulate eh. Paulit-ulit naman. Nakakaano na ha? Alam mo, inaano niya si gusto niya maging kakampi si Gretchen eh. Ha? Tama ba ako si Gretchen Pulido? Hindi, iba to. Sorry, hindi ko alam yung pangalan mo, ate. Pero, ito halatang gusto niyang kampihan siya eh. Kaya sinasabi ko, kayo nga, di ba, meron kayo nagre-regulate. Sinasabi na nga ni interviewer, sinasabi na nga niya, may batas na tayo. Bakit kailangan nyo pang i-regulate? May batas na tayo. Si sir, di makaintindi. Bakit social media ayaw pumayag? Di ba? I'll throw that question to you, Gretchen. I answered you. Tama, Gretchen nga daw. Ako na sumagot sa'yo.
Meron kaming community guidelines, may nagre-regulate sa amin, pero hindi pa pwede ang gobyerno mag-regulate sa amin. Kasi we are criticizing the government. Paano nyo i-regulate kami? Di pipigilan nyo kami. Diba, sir? Would you agree that a regulatory policy be imposed or implemented in the social media? Give me. Sir, there is policies in social media. What are you thinking? Ang bawat platform ay merong policy. Meron silang community guidelines. At pwede kang masuspend. At hindi mo karapatan na bigyan ka ng account. Anytime. It is a privilege to have an account social media. Pwede ka nilang tanggalin anytime na they think na ikaw ay nagpapakalat ng fake news. Kaya nga there's such thing as reporting, there's such thing as pwede mong i-block. Ang dami hong paraan. There's a way. I don't know why you do not know. Honestly. Pwede po ba? Pakisabihan naman po yung mga researcher nyo mag-research. Now, if you're not happy with the community guidelines by the social media platform, sila ang kausapin ninyo. Sila ang sabihin ninyo, bakit ito, ganito? Bakit nyo napapalagpas to? Sila dapat ang kinakausap nyo. Hindi yung mga content creators. Your answer. As a journalist, diba? I'm sure you would want that. So that he can True. On a personal note, use and regulate and make people accountable if they indeed violate such a law. No, it's a flimsy argument to say that mag-file kayo ng kaso. Hindi naman ganun kadali yung pagpa-file ng kaso. Wow. Diba? Kaya so gusto ninyo madalian. Ay kaya pala, lumabas na sa sarili ninyong bibig. Gusto ninyo madalian lang. Para pagka hindi namin kursunada sagot mo, contempt ka. Sinungaling ka. Madalian. Walang proseso. Sir, nasa batas po natin eh. Walang galang na po. Nasa batas po natin na lahat po dapat ay dumaan sa due process. Kaya nga meron tayong husgado. Tapos sasabihin ninyo, kasi hindi naman madaling magsampa ng kaso. Sir, yun nga ang purpose nun eh. So that every one of us will have a due process. Bakit tila gusto ninyong tanggalin na yun at diktahan na lang? Basta kung ano sa tingin namin tama. Pag mali, sa tingin namin mali. Wala na kayong pakialam. Wala na. Mabilisan na to. Kaya nga namin kayo tinatawag eh. Magbigay kayo ng suggestion. Huwag niyong awayin yung naghihingi ng suggestion sa inyo. Hindi naman nyo kami hinihinga ng suggestion. Pinapahiyaan nyo kami. Yun yang tinawag yung bakla. Anong tawag mo doon? Humingi ka ng suggestion? Mangingi ka? Yung si Joey, di ba? Namo, ginanon na kaagad ng isang bishop. Nangingi siya ng suggestion. Bago pa pumunta dyan, tinawag nyo ng narco-vloggers at tinawag nyo ng pogo vloggers. Yan ba yung panghihingi ng suggestion? Wala pa kami dyan, hinusga nyo na kami. Hindi, sana sinabi mo, eto, iniimbitahan namin yung pogo vloggers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At tinatawag namin yung narco-vloggers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi, ang ginawa ninyo, iniimbitahan namin kayo kasi may pagdinig ang fake news. Ang mga vlogger na ito, sila ay mga narco-vloggers at tawag dito, pogo vloggers. China, basta tinawag nyo na kaagad kami. Pinangalanan nyo na kami. Ngayon, sasabihin ninyo, hindi, iniimbita lang namin kayo kasi gusto namin marinig ang panig nyo. Pasensya na po hindi po kami mga tanso vloggers na tatanga-tanga. Sorry May utak po kami, sir. Well, as that. Congressman, after 2 hearings, what kinds of laws are you looking at? I believe there is a proposal to secure or to require social media platforms to secure a franchise from Congress to operate in the Philippines.
Can you tell us more about that? Yeah, that's one. But we're still studying it. We wanted the experts to study that further because we wanted to look into the amending the PSA Act, no, or the Public Service Act, no. Siguro baka maisama diyan ni social media. Second, bakit may proposal to for the social media platforms to secure a franchise from Congress? Because according to them, no, they're bound by the rules imposed on them by their mother company abroad, no? Teka muna, dito kayo nag-uupisina, dito kayo nagbi-business eh. Hindi ba dapat dito rin kayo ma-regulate, dito rin kayo magbayad? These guys are making so much money. YouTube, Facebook, what else? All this map. Sir, do your research. Ang ulit-ulit na nga sinasabi ng Google Philippines, wala silang sa pakialam o wala sila doon sa between the vloggers and YouTube. They're just here for, kasi gusto ko talagang, kasi ganito yan ha, Google ang may hawak sa YouTube. Okay? Pero ang Google is a big company that ang dami hong nasa loob niyan. Gmail, kung ano-ano yan. Pati Google Search. Lahat to, marami ho niyang company. Hindi lang ho YouTube. Yung YouTube ay isang bahagi lamang po ng Google. At pagdating ho sa transaction sa YouTube, whether nagbabayad ang YouTube o di kaya tumatanggap ang YouTube ng ads, hindi ho Google ang yumayaman, yung Google Philippines. Sila ay dito lamang po yung kanilang operation. Hindi po sila kumikita dito. Ang kumikita po ay yung YouTube. Doon kami nakakatanggap ng sahod. Sila, kaya nga meron kaming tax ng US tax eh. Kasi sila nagbabayad ng tax sa US. Kasi US company ang YouTube. So binabawasan kami ng US tax. Tapos yung income tax namin naman ang binabayad namin dito sa gobyerno natin. Ganun ang sistema. Yung mga nagpa-advertise sa kanila, yung Google Ads naman, ay diretso din sa YouTube. YouTube din ang binabayaran nila. Sa Amerika din po yun. Hindi ho sa Pilipinas. Ngayon gusto nyong kuhanan ng franchise ang Google Philippines. Umalis lang sila dito. Wala na kayo. Ano ibig sabihin nun? Pwede silang umalis dito. YouTube will still exist. It's www.youtube.com. Alam mo yung sabihin ng www? World Wrestling Competition? Alam mo kung sabihin ng www? World Wide Web. Ito ho'y nasa internet. Wala hong nakakasakop nito. Hindi ho pwedeng ito'y sakupin. Issue, kaya nga issue sa buong mundo yan eh. Diba? Kung gusto nyo talagang harangan, dahil gusto nyo maging katulad ng mga diktador na bansa tulad ng North Korea, ipagbawal nyo Facebook, ipagbawal nyo YouTube, so gumawa kayo ng sarili nyo social media platform. Parang, alam mo, para tayong paurong. Kaya nga, halatang martial law gustong mangyari nito mga to eh. Kontrolado nila ang social media. Kayo mga kababayan, papayag ba kayo nun? Kukontrolin nila. Kung sabihin kaya ng YouTube at saka Facebook at saka ng TikTok, ganun ha? Okay. Hindi nyo na kami ma-access sa Pilipinas. Di tayo ang umurong, as in, paurong tayo. Bakit? Tandaan natin, ang YouTube, TikTok, hindi lang naman for entertainment yan, pati Facebook. Ang dami ho dyan, especially sa YouTube. Napakarami ho dyan mga short courses, marami kang matututunan dyan, ang daming kaalaman dyan. Oo, may mga fake. Kaya nga ho, dapat maging matalino tayo. Manood tayo ng tama, hindi yung kung sino-sino pinanonood natin, yung Talano Gold. Napahamak tayo sa lintik na Talano Gold na yan. Binoto ninyo, kaya sa Talano Gold, asa na? Wala, 3 taon na wala pa rin yung Talano Gold. Dapat yan ang pagtuunan mo ng pansin, Barbers eh. Yung pinakalat ng YouTuber na yan, dinilit niya nga yung yung video niya dyan eh. Bakit hindi nyo inimbitahan yun?
Alam ng lahat ng mga netizen kung sino yung vlogger na yun na nagpakalat ng Talano Gold. Pag nanalo si Marcos, ipapamahagi daw yung Talano Gold. Ang tanga-tanga ng vlogger na yun, nagpakalat ng fake news. Nanalo tuloy itong budol nating presidente. Hindi nyo sitahin. Kasi nga pala, kami lang mga pro-Duterte target nyo. Platforms. And they always say that we have an office abroad and We actually do have laws already that tax them. So meron na po in place na Ito naman siya, masyado mga binabara. Meron ng batas na ganun eh. May batas ng ganun. Na para mag-tax dito sa mga to, ano pang gagawin ninyong tax? Barado si Barbers sa baba. Ate, magkape nga tayo sa Baguio. Parang gusto ko yung mga banat mo eh. batas na nagre-require na magbayad ng buwis. Yung mga platforms. Anong batas? Yung e-digital VAT services. Okay. So meron na ba yun? Pag sa lot nila. You mentioned that, Gretchen, no? May digital tax na sinasabi doon sa Lazada. May digital tax doon sa Shopee. Yung mga shopping online na digital services ang meron, no? Pero yung platform, halimbawa itong So even Facebook, I believe in YouTube, they are paying from ads, commercial ads. They are paying taxes. Yeah, So they BIR. yun, automatic yun. But in the amount of money that they make for the whole year, are they paying taxes to the BIR? The BIR in that particular hearing said, well, voluntary kasi yung pagbabayad ng mga platforms nila at saka yung mga bloggers that monetize, no, in these platforms. So I guess we really have to look into this. Bakit ba yung ibang bansa, no? Bakit ba yung... Ang maganda, mag-usap kayo ng BIR. Sinasabi mo hindi natataksa na maayos ng BIR even there is a law. So anong ibig sabihin nun? Hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Bakit nyo istorbohin yung mga taong hindi naman involved? Di ba? Eto, kanina sinasabi niya yung cyber law hindi daw napapatupad na maayos. Ba't di mo tawagin yung police? NBI, DOJ. And this time yung tax. Hindi yung BIR na lang ang kausapin ninyo. Ba't kailangan nyo istorbohin yung mga content creator pati yung mga kumpanya na sila ang pagalitan ninyo. You are barking on the wrong tree. Shit. Egypt, China, Singapore, they all have regulatory policy. Meron din naman tayo. Meron silang policy. Sir, meron din tayo. Hindi lang nila ginagawa yung trabaho nila. Yun ang pagsabihan mo. Pagsabihan mo yung presidente nila. Na hindi ka dapat mag-abuso dun sa paggamit mo ng social media platforms. Bakit sa Pilipinas? Hindi ba natin pwedeng gawin yun? Congressman, broadcast journalist, meron kayong KBP. Yung mga journalists sa print, meron silang NUJP. Yung mga advertisers, meron din silang PANA. And these are all rules that actually regulate them so that it will prevent abuse. But Congressman, fake news and misinformation. If you put that in the hands of Congress, isn't that also prone to abuse? On one hand, it can strengthen it. Bakit naman ganyan ang mga tanungan mo, Gretchen? Mga ka eh. Tignan mo, natatawa yung tinatanong mo eh. On the other hand, it can also be prone to political pressure, political persuasion. Why the Congress as the arbiter of all of this? Why Congress? Is because Congress is the one that cracked laws, no? It doesn't actually. I absolutely agree with you, no? Bakit Congress? Kasi there were stories or there were incidents that some members of Congress have probably overstepped or overreached. Pero in this case, if they feel that they can be regulated by a non-government office, okay lang sa atin yun. Kaya nga humihingi tayo ng opinion nila. And maybe, like you are a broadcast journalist, you can also share your opinion or suggestion. Naman, talagang lagi niya sinasama. Parang gustong-gusto mo siyang imbitahan, ano? Gago! Parang excited ka siyang lagi mo sinasama sa usapan si Gretchen. Sa bagay,
suggestions with us, and we will take them all in. It's not as if it's Congress who's going to control and regulate it. Hindi. Kung gusto nyo kami, pwede naman kami o ang gobyerno. Diba? Kung gusto ninyong private or NGO yan or whatever it is, like KBP, NUJP, PAMA, kayo nang bahala dyan. What we want to hear from you is what is your opinion and what is your suggestion as far as one. Sige, if you want our opinion, sulat lang. Promise, hindi namin kayo ipapakontempt. Sige na. Walang contempt na mangyayari. Sigurado ako, yung mga inimbitahan nyo, pupunta yun. Lagay nyo lang dyan. Hindi namin kayo papakontempt. Hindi namin kayo papahiya. Code of ethics is concerned. Kayo nga, wala nagre-regulate sa inyo. Yung code of ethics niyo walang nangyayari. Pagkatas ninyong pahiyain yung mga iniimbitahan ninyo, hindi man lang kayo na ethics. Yun yung criminal na nandyan eh. Convicted criminal by the court. Hindi nga ma-ethics eh. Sasabihin nyo, anong karapatan ninyo na sabihin na i-regulate namin ang social media o yung mga vloggers? Kayo nga hindi nyo ma-regulate yung sarili ninyo. Bakit? Meron kayong convicted na kasamahan, hindi nakakulong. Okay lang kasi sabi nyo nasa appeal pero convicted pa rin siya. Diba? Totoo naman eh. Kasi ang palusot, naka-appeal daw yung kanyang kaso. Okay, pero convicted pa rin by the court. In other words, criminal ho siya. Bakit ninyo bakit hindi niya na-ethics yun? Why not habang sila ay naka-appeal suspended muna sila. Yun yung hindi convicted tinanggal ninyo sumayaw lang ng budots. Diba si Congressman Arnie Tevez? Tinanggal ninyo, hindi lang nag-attend. Payag nga siya mag-attend via Zoom ayaw niyong pag-attendin. Yung iba mga congressman ngayon, via Zoom na lang uma-attend. Bakit? Nangangampanya bakit si Arnie Tevez hindi niyo pinayagan nun? Di ba? Sasabihin nyo, may regulation na nagaganap sa inyo? May code of ethics kayo? Sir, wala ko kayong code of ethics. Sa totoo lang. Diretsuhan tayo. Wala akong nangyayaring code of ethics. Yung criminal nandyan pa sa loob Di ba? Ba't hindi nyo suspendin mo na yun? Wala. Palusot kayo, sir Discipline, accountability, just like what you guys are bound by the KBP. Bakit mo ba lagi dinadamay yung media para siguro halatang-halata yung ginagawa nito dinadamay yung media para kakampi nila kunwari yung media laban sa mga vloggers. Buti na lang si Gretchen medyo hindi lang siya maganda. May utak din kahit paano. Merong matalino rin, ang bitaw niya Well, Congressman, what will happen if these vloggers and influencers continue to skip the hearings? At pangalawa, it is not just them who actually did not appear. Also Facebook, also TikTok. YouTube was there, but the two biggest platforms did not attend the hearing. Ano po mangyayari? Sige nga. Well, I only have my opinion, but of course, I will submit to the wisdom of the three chairmen of these three committees. Participant ako dyan because I was one of those who delivered the privileged speech against fake news. Kaya yan ang role ko. Pero sa TRICOM na yan, it is chaired by the lead chair is the Congressman Dan Fernandez, and the Committee on Public Information chaired by Congressman Joboy Aquino, and the ICT Committee chaired by Toby Tiangco. So sila yung magde-determine, sila yung basta ito kasi I think it is let us disabuse the minds of people that it is Congress who wants to control the regulatory policy. No, if you feel kasi tayo kaya nga in aid of legislation itong hearing if it appears in that committee hearing that it is not Congress who's going to regulate that, so be it. We're not going to argue and debate. If you want... Who's going to decide? Kayo. Kayo rin naman ang magde-decide kung sinong gusto niyo mag-regulate. Patingin ninyo, sino gusto ninyong mag-regulate. Kala mo naman, butuhan yan. An NGO to do that, let's do it. NGO. Now, Congressman, the main objective really is a regulatory policy.
Correct. Nothing more, nothing less. Wala hong entrapment dyan, wala hong detention dyan, wala hong ano dyan. Kung ikaw ay nandun Walang detention? Talaga? sa kabilang panig, wala namang problema yan Opinion yan at right mo yan. And we respect that. We honor the provisions enshrined in our Constitution. Wala ho kaming ibang ano dyan. Kami, gusto rin namin naman na na-honor din lahat ng ating karapatan pantao na nakasaad sa ating saligan. Congressman, we're running out of time, but I just want to get the answer quickly. Are you planning to expand the list of people to invite? Because another perennial problem online is the black propaganda troll farms. Meron pa po ba tayong miniisip na idagdag dito sa listahan ng mga resource persons? Bakit hindi mo imbitahan si Marcos? Kasi meron siyang speech na sinasabi niya, binabati niya yung troll farms Ba't hindi niyo imbitahan? Hindi, ako nakita ko lang yun. Hindi ako sure kung yun ba totoo o hindi. Nagbibiro lang ba siya? Hindi ko alam. Kaya nga imbitahan nyo para malaman ninyo Diba? Tanungin nyo. Totoo ba, Mr. President, yung video na lumalabas na binati mo yung mga troll farm? Hindi. If you really wanna know the truth, invite nyo. O bakit hindi? Yeah, alam mo yung troll farms na sinasabi, kasama yan sa aming investigasyon Hindi pa lang namin na ika nga natutumbo. Of course, we will invite everybody na active dito sa social media. No, whether you are black, you're white, you're brown, what? Sila makagago, hindi mo imbitahan? O yung mahilig magbura sa kanila, hindi mo imbitahan? Meron mahilig magmura sa kanila, don't tell me, hindi mo alam. Alam mo yon. Tanong mo kay Romualdez. Alam niya yun, kilala niya sigurado yun. Alam niya yun, yung mahilig magmura. Ba't di niyo imbitahan? Bakit yung nagpapakalat ng fake news na akala mo coach daw, di naman coach. Ano ba ito? Puro ilong lang. Anong coach? Hindi naman marunong mag-basketball. Puro ilong. Totoo naman di ba? Whatever it is. Basta makaka-contribute ka, we feel like makaka-contribute ka, tulungan mo ang gobyerno mo. Tulungan mo ang bansa mo na magkaroon ng ganito. It's not me, Dan Fernandez, or just any member of Congress here. Para sa bansa mo ito. Gawin mo ito para sa Pilipinas, hindi para sa kung kanino man. Kailan po susunod na hearing ng fake news? I have no idea. I think that the three chairs would decide on when the next hearing, who to invite, and I am certain that the invitation to the social media actors will be extended. Kasi yung iba, alam mo Gretchen, yung iba, gumagamit ng fake na pangalan How can you now invite them? Yung target ni sir, hindi mo na maintindihan. Ano ba talaga? Alam mo, sir, ganito lang yan Kaya nga sinasabi ko sa inyo bakit hindi yun ang i-focus ninyo? Yung magawa kayo ng batas na iobliga yung Google o kung sino man, Facebook, TikTok, na bawal kasi sa Facebook, alam ko as far as I know, bawal na gumamit ng pangalan na So talagang kailangan yung legitimate na pangalan mo na. So ba't di kayo, ang ibalangkas ninyo na pagkakailangan may channel nakasulat yung pangalan nung tao na yun, di ba? Yun, hindi ko kami ang magdidesisyon noon. Sir, hindi nyo kailangan kami imbitahan para gawin yun. Why don't you require, di ba, those platform na sabihin nyo sa kanila, kailangan nandyan ang pangalan kasi sa Facebook ginawa na yan yung background ng page, nakasulat na this page was created in the year of ganyan-ganyan. Tapos, it was first created with the name, ganyan. Diba? So, yun palang malalaman mo na. Di i-require nyo ibang platform. I-require nyo yan. Ang hilig nyo gumawa ng batas Yan ang i-require ninyo. Diba? Kapag ikaw gumagamit ng fake na pangalan, ano ibig sabihin nun? Baka ikaw yung purveyor ng fake. Yun, Ay, sasabihin ba, si Banat Bay, fake yung pangalan mo. Excuse me po. Ako po, alam na ng buong Pilipinas kasi kahit sa Facebook, nagpo-post po ako with my full name. Alam na ng taong bayan ng tunay kong pangalan. Alam kasing haba-haba, Byron Cristobal. So, it's better to use actually yung Banat Bay.
Kasi may alias yan, parang, di ba, bitag, di ba? Ay, may mga ganyan-ganyan alias. Pero alam nyo yung tao. The importance is, kailangan lumabas. Kaya nga ako, paulit-ulit ko to sinasabi. I respect those people na natatakot humarap sa kanilang camera dahil sa natatakot sila sa ganitong ginagawa ng gobyerno natin. Talagang yung iba maintindihan ko kung natatakot. Kaya lang, tulad nga ng aking paulit-ulit na sinasabi, pagdating sa political blogging, dapat talaga kita ang muka. Bakit? Kasi kaya mong panindigan yung sinabi mo. Importante yun eh. Credibility is important pagdating sa political blogging or opinion. Kung puro ka naka-hide, nakatago ka lang, yung credibility mo, paano kita paniniwalaan kung tinatago mo yung itsura mo? You're not, allowing na maging accountable doon sa sinabi mo. 'Di ba? Kasi importante yun, accountability doon sa sinasabi mo. Kaya importante, dapat nandyan talaga yung muka. Kung hindi man yung pangalan, at least yung muka. Pag nakita mo na, kasi talaga uso naman yung mga alias, di ba? Kahit nga sa mga hip-hop. O, di ba? Importante sa politika, kita talaga yung muka. Pag nakita kasi yung muka, ito, yung sinasabi niya, makatotohanan kasi kaya niyang panindigan. Kaya niyang sabihin na ito ako. Ito yung sinasabi ko, ito opinion ko at kaya ko tong panindigan. 'Di ba? Hindi ko po binabatikos yung mga kababayan natin na nagpo-political blog nang hindi pinapakita itsura. Naintindihan ko, baka natatakot sila sa kanilang safety, natatakot sila sa kanilang pamilya, naintindihan ho natin 'yun. Pero yun nga, may danger yan eh. May danger na bigla ka lang magpakalat ng fake news and bigla ka na lang mag-disappear without knowing kung sino yung tao na yon, di ba? Kaya importante. Di ba, naalala nyo yung nung panahon na issue yan, yung Pinoy, ano ba yun? Yung isang, yung mukhang monster na nakalimutan ko na. Mukhang monster na vlogger, tapos ibinuking siya. Di ba? Tapos sinasabi nga namin, dapat pag political vlogger ka, ilabas mo mukha mo. Panindigan mo yung sinabi mo para malaman natin kung totoo. Hindi pwede yung hide-hide tayo dyan. Diba? Yun lang sa akin, mga kababayan. Kaya, again, ito napapatunayan natin kung ano ang walang direksyong pag-iimbita ng Kamara, especially itong TRICOM committee, o yung TRI-committee na patungkol dito sa fake news. Hindi mo na alam kung ano talagang nais nila. Regulation ba? Fake news ba? Pogo, casino ba? Tax ba? Pati tax, pinakailaman. Lahat, pinakailaman na. Talaga. Alam mo, iisa lang ang motibo. Takutin ang mga Pilipino na magsalita. Na kaya nasa sa inyo yan, mga kababayan. Nasa kamay nyo yan. Kami yung mga political vloggers, matapang namin hinaharap itong mga pagsubok na ito. Alam mo, pag nag-uusap-usap kami, lagi na yung pinag-uusapan. Hindi lang ho sa amin, sa particular sa aking grupo, napakahirap mabuhay ngayon sa gobyernong ito. Talagang gigipitin ka hanggang kaduluduluhan ng buhay mo. Gigipitin ka talaga. Sasakalin. Pipiliting takutin. Pero yun nga ho hindi po kami natatakot. Pero kailangan namin ng boses ninyo, mga kababayan. Hindi namin kaya itong laban na ito kung wala kayo. Tandaan nyo, people ay power, di ba? Ang power ay nasa taong bayan. So kung marami tayo nagsasama-sama at pumapalag sa panggigipit na ito, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Again, nakasulat po sa ating konstitusyon yan. Di ba? Power is authority emanates from the people. So we need you. Hindi lamang po kami. Hindi po kami bayani dito. Wala akong bayaning vlogger. Wala akong ganun. Kayo ang bayani. Bawat isa sa atin. Dahil yung sinasabing 40, 37, hindi ko na alam kung ano bilang yan 37 lang yan. Ilan lang po yan. Kung wala namang nakikinig dito at wala nag-share, abay, nonsense lahat ng pagdadaldal namin. Nonsense lahat ng pagsusulat namin. Kailangan namin ang bawat Pilipino na makibahagi dito sa
mga bagay na sinisiwalat ng mga political vloggers. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.